Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. Ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? Hindi wala. Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na. Tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Narinig natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng dalawang anak na kapwa inutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa ubasan. Pero magkaiba sila ng naging katugunan. Yung panganay na anak, nung una, he said no. Pero nagbago. Yung pangalawang anak, nung una, he said yes. Pero hindi naman pinanindigan ito. Kaya madaling sabi, ang talagang sumunod sa ama, yung una at hindi yung pangalawa. Ngayon, sino man sa atin ay pupwedeng isimbolo ng dalawang anak na ito. Halimbawa, unahin natin yung nakababatang anak. Tayo man kasi ay nag-yes tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Tanong, napapanindigan ba ito? Nangako ka sa Diyos na magbabago ka na. Tatalikdan mo na yung kasalanang hindi mo matalikuran. Pero nagawa ba? Nangakong maglilingkod sa bayan nang nakaupo na, nagnanakaw na lang. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, pero hindi na nagparamdam. Nangakong ikaw lang ang kanyang mamahalin, ang kanyang bebe, habang buhay. Pero ayun, sumakabilang bahay, nangakong ang iyong anak ay mag-aaral ng mabuti. Ayun, nagwalwal ng mabuti. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Nasaan na? Puro mga salita, walang gawa. Ano ba ang halaga ng salita kapag walang gawa? Hindi wala. Kaya nga ito ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit, pasensya na, sa mga nagpapakasal, dinidiscourage na, kundi man binabawal, yung mga personal vows. Alam niyo yung personal vows, di ba? Yung ginagawa ng mga couples. Tapos sinasabi nila yung mga sweet messages nila sa isa't isa na naririnig ng madlang people. Yung, nakaka-touch, di ba? Minsan, bawal na. Bakit? Bukod sa yan ay nakasisira ng flow, nakasisira ng liturhiya, nakasisira ng totoong essence at meaning ng kasal. Bukod dyan, yung church vows, okay na. Yung traditional vows, okay na. Tingnan nyo ha, sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, at may kalapati pa. Tinitipan kita upang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. O diba? Pati kalapati kinilig. Okay na yan eh. In fact, yung I do nyo lang, okay na. Sapat na. Lalo pat tututuhanin yung talaga. Yung mga magagandang salita, alam nyo, nakababago lang yan ng pakiramdam natin sa buhay. Pero yung mga magagandang gawa na patunay ng magagandang binitawang salita, ang binabago niyan ay mismong buhay ng tao. Because our tongue doesn't get things done. Mas mainam yung well done kesa sa well said lang. Ay, ang tip ko, maisingit ko lang sa sermon ko. Kung gusto niyo yung traditional vows na yan ay maging heartfelt, maging parang personal vows ang datingan. Suggestion ko lang ha, kabisaduhin niyo. Weeks before your marriage, hingin ninyo, bibigay naman sa inyo. Maikli lang naman kakabisaduhin mo. Kung hindi mo makabisa, may makalimutan ka, ipoprovide naman ng pari sa'yo. Sa araw ng kasal ninyo, ididikta naman niya yan kung makalimutan mo. Pero maganda, suggestion lang, kung kakabisaduhin mo.
weeks before your marriage. At habang kinakabisa mo, pinagdadasalan mo, ini-internalize mo, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ay sinasabi ko sa iyo, sa araw ng kasal ninyo, magiging maganda ang delivery mo. Bakit? Una, hindi ka natitingin sa pare o sa libro. Ang awkward nun. Tinitipan kita, kung maging aking asawa, titingin ka na sa mga mata ng mahal mo. Sa gayon, mafe-feel mo yung mga salitang bibitawan mo, hindi na manggagaling sa bibig mo, kundi sa puso mo. Try mo. Ganda niya. Kaya lang mas maganda talaga kung hindi hanggang salita, kung gagawin mong talaga. That is why, kung minsan, pag nagkakasal ako at puro picture lang, sinasuggest ko, video nyo, para may audio. Para pag nagloko, pakita mo, parinig mo, at lagyan mo ng caption, pasumpa-sumpa ka pa. Kaya wag paasa. Kala mo lang ganun yon. Pero sa iba, buhay at kamatayan yon. Nasanay na ang mga magulang mong nandiyan ka. Ay anak hindi ka conscious sa pagmamahal na binibigay nila sa'yo. Nung batang-bata, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya mas malalim ang pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo kaysa pagmamahal mo sa kanila. Kasi yung bawat minuto, bawat oras na nandyan ka, simula pa lang na nasa sinapupunan ka, tinreasure na nila. Kaya pagmasdan mo ang kanilang magiging reaksyon kung mag-abroad ka, pari ka, magmamadri ka, hihiwalay ka ng bahay ninyo, lalo na pag mag-asawa ka. Pagmasdan mo ang mga mata ng magulang mo, kundi tumulo ang luha niya. Lalo pat iisipin nila, dapat masanay na ako na wala ang anak ko, may sariling buhay ng anak ko. Ganong kadali yun? Ganong kadali sa'yo. Pero hindi sa magulang mo. Lalo tigit sa nanay mo. Kaya, sige, may sariling buhay ka na. Pero wag mong ipapanamdam sa mga magulang mo na hindi mo na sila talaga minamahalaga. Nasaan na yung kapatid mo na tinutulungan mo Okay naman na asikasuhin mo na yung sarili mo. May sariling buhay ka din. Pero tingnan mo pa rin siya. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi niya pa kayang mag-isa talaga. You see, yung sa una pa lang masamang tao na, yung sa una pa lang alam mong hindi sa'yo. Kung ano man yung sakit na ibigay niyan, masakit. Pero mas masakit, yung sa una pa lang alam mong sa'yo Alam mong mahal ka, pinaniwala ka, tapos biglang magbabago, bigla kang sasaktan, bigla kang lolokohin, biglang gano'n na lang, mas masakit yon. Kasi dun sa taong una pa lang ay kaaway mo na at hindi na para sa'yo, handa ka sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero hindi sa taong sa una pa lang alam mo, mahal ka nito pero biglang nagbago, sinaktan ka pa nito. Alam po ninyo, ilagay ninyo yung damdamin ninyo doon sa tatay sa ebanghelyo para sa kanyang 2 anak. Sinisigurado ko sa inyo, nasaktan siya nang alukin niya yung panganay at humindi sa kanya. Pero nagbago naman, di ba? Kaya mas nasaktan siya doon sa pangalawa niyang anak na nag-oo sa kanya, pero hindi pinanindigan yung pangako sa kanya kasi umasa na siya. Kaya nga, kung natuwa yung ama, dahil nagbago ng isip yung panganay na anak niya, sinisigurado ko sa iyo, iba ang saya niya kung yung oo ng pangalawa niyang anak ay pinanindigan ng pangalawa niyang anak talaga. Masarap sa pakiramdam yung taong nagbago mula sa pagkakasala, pero mas masarap sa pakiramdam yung taong alam mo, mabuting tao at hindi nagpapakasama, na nanatiling mabuting tao. Lesson, kung magbabago tayo, kung may kasalanan tayo, magbago. Pero kung matino ka ng asawa, matino ka ng magulang, matino ka, huwag ka nang magbago. Huwag ka nang magbago. Ikaw ang blessing sa pamilya ninyo. Tulungan natin yung mga taong dapat magbago. Ito pa yung isang lesson. Yung taong matino na, tulungan mong manatiling matino. Kasi mahirap magpakabait na asawa. Mas mahirap yung manatili kang mabait na asawa. Mahirap magpakabuting anak. Pero mas mahirap yung manatili kang mabuting anak
at kapatid, napapagod din yung mga yan. Nahihirapan din yung mga, natutokso rin yung mga yan. May sariling buhay din yung mga yan. Kaya encourage them, be proud of them. Kapag may narinig ka, kumpare ninyong nagloko, yung asawa mo, alam mong faithful sa'yo, ano ba naman yung, salamat ha? Salamat, hindi ka ganun. Yung meron kang kumari, yung anak, pasakit ulo. Alam niya ng anak mo. Nagkatinginan kayo. Ano ba naman yung, thank you anak. Salamat sa pagpapakatino mo. Encourage them. At sana, lalong-lalo na sa pamilya natin. Kasi may mga kakilala ko, nagloko yung tatay. Aba, yung amor ng mga anak, mas nandun sa tatay, hindi sa nanay. Matuwa kang nagbago yung tatay mo, pero iparamdam mo sa nanay mo. Ganun na lang, mas proud ka sa kanya kasi matino siya. Yung isa mong anak, nagloko, napatawad mo, nagbago. Okay yun. Pero, iparamdam mo doon sa anak mo, hindi nagloloko, na mas proud ka dito. Kasi walang sinasayang na pagkakataon at hindi ka sinasaktan. Come on, mga kapatid. Pahalagahan natin yung mga taong tumutulong sa atin sa huli. Mga taong nagbabago sa huli. Pero wag mong kakalimutan, yung sa una pa lang, tinutulungan ka na, yung sa una pa lang, mabuti na, hanggang sa huli. Bibihira yung mga taong ganyan. Ang pangkaraniwan, nagkasala, nagbago. Pero yung mula una hanggang huli, hindi nagbabago, nagpapakatino para sa'yo. Iba yan. Blessing ng pamilya yan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.